Sa ating mundo, maraming mga tao ang nagiging bahagi ng nagtatanging sistema na nagmamaliit sa kanila dahil ang pagtanggap at pagsunod dito ay ang kanilang oportunidad para maging malaya sa paghihirap na nararanasan nila dito. Ito ay resulta ng mga personal at panlipunang karanasan na maaaring mangyari sa iba-ibang bahagi ng mga kwento ng mga tao. Sa personal ngunit anonymous na tulang ito, ang kanyang pagsang-ayon o adbokasya sa isang misrepresentasyon ng kanyang wikang sinilangan ay bunga ng mga matagumpay at tabigang proseso ng komunikasyon na nangyayari sa kabuuan ng buhay ng persona. Ito ay nangyari nang siya ay naging biktima rin sa misrepresentasyon at sadyang pagkamangmang dahil sa mga iba-ibang wika na nagiging hadlang sa proseso ng komunikasyon. Ang kanyang kwento ay nagsisimula sa dulo. Ito ay ang aral sa wika 1. Kung ako ay tatanungin tungkol sa aking mga natutunan sa pag-aral sa aking mga wika, ang uunahin kong aral ay ang realidad na mahirap magturo ng agham sa wikang Filipino. Sa Ingles ko natutunan kung paano nagkakaulan. Sa Aleman ako nagpakadurabhasa sa pagbabago ng kahoy sa katiyakan ng wika. Sa Filipino ko nadama ang lambing ng hele, ang di mapantayang tuwa ng pagiging ina. Tunay na hindi man simula ng tula ang sinimula ng kanyang buhay, ang simula ng kanyang aral ay ang mga personal na karanasan bilang tagatanggap sa iba-ibang daloy ng komunikasyon. Ito ay nagsimula bilang isang pansariling opinyon. Ang agham, kasaysayan at literatura ay aking mga natutunan sa Ingles at Aleman. Hindi ko man masyado naranasan magamit ang Filipino sa agham at agham panlipunan. Ang literatura ay aking tunay na mas naintindihan at mas napahalagahan dahil sa Filipino. Lahat ng mga wika ay ginawa upang mailahad at malaman ng lahat ang mga kwento, mensahe at impormasyon. Ngayon na napakarami na ang wika, natural lamang na maging iba't iba ang mga paggamit dito ng mga tao. Pero makikita sa formalistikong dulog ang realidad ng kwentong ito na ang Filipino ay nananatiling personal lamang at hindi nagagamit para sa mga intelektual na diskurso katulad ng mga wikang banyaga. Hindi ko man masabi sa lahat, ngunit hindi nawawala para sa akin ang hirap ng paglahad ng aking mga iniisip tungkol sa aking mga kaalaman sa agham gamit ang Filipino. Tunay na napakalaki ang epekto ng mga wikang ginagamit habang nag-aaral sa mga wikang kayang gamitin sa pagturo. Nagiging malinaw na ang kaalaman ng isang tao sa gamit at kahalagahan ng iba't ibang wika, itinuturo, inaaral at nararanasan, kasama ang iba. Kung kaya't ang wika ay isang panlipunang puwersa bago ito maging personal. Kaya tunay nga, mahirap magturo ng agham sa wikang sinilangan. Lalo na't ang mga kausap ganito naman ang kinagisnan. Sa Ingles lumaki, sa Filipino napilitang mag-aral ng panatang makabayan. Sa pag-ulit ng mga konseptong ito, nalaman natin na ang pagsang-ayon niya sa misrepresentasyon ng Pilipino ay nasa pagitan ng mga dahilan ng pagtanggi at pagsuporta ng lipunan. Ang punto, makikita na ang wika na isang napakahalagang bahagi ng lipunan ay nagiging isang tanyag na salikrin na nagpapatindi at nagpapalawak sa guwang na nasa pagitan ng mga antas sa lipunan. Ito ay dahil sa mga magkakatunggaling paggamit at pagbibigay halaga ng mga mas makapangyarihang mga institusyon at ng masa sa mga banyagang wika, kung saan ang antas ng intelektualisasyon ng mga ito ay sumasalamin na rin sa estado ng isang tao sa lipunan. Noon, inakala ko na, ako lamang ba ang nakakapansin na ang Filipino ay nagiging wika na ng mga mangmang at mababa na lamang para sa mga aming nakataas sa lipunan o mga intelektual? Ang tanong, bilang isang tagapaghatid ngayon sa daloy ng komunikasyon ng maraming wika, siya ba ay sumasang-ayon bilang nagpapalaganap lamang ng misrepresentasyon ng Filipino na ito? O bilang isang naging tagapagtanggap rin ng mensaheng ito dati? Tunay na ang mga panlipunang istruktura natin, katulad ng paaralan, ay patuloy na hindi nagiging inklusibo nang sila mismo ang nagpapalaganap ng misrepresentasyon ng sarili, nilang wika at ng mga gumagamit nito. Sa paggawa nito, patuloy lamang nagpapalaganap rin ang sadyang pagkamamang sa halaga ng wikang Filipino sa mga taong isinilang at lumaking gumagamit dito. Dahil sa ating lipunan na gumagawa at patuloy na pinapalaganap na hierarkiya ng wika,
nang hindi naman kinakailangan. Ang mga taong itinuturing mas mababa o mangmang ang sapilitang kinakailangan magbago. Hindi ang mga intelektual, institusyon, batas, ideolohikal na puwersa at sistema ang nagbabago. Dahil dito, sa tunay na kagustuhan man o hindi, patuloy na napapanatili at napapairal ng maraming tao katulad ko ang maling ideya na ang Filipino at mga Pilipino ay walang kakayahang ipaunlad patungo sa pagiging intelektualisido nito katulad ng mga wikan banyaga. Tunay na marami ang lumalaki na nasa pagitan ng mga wikang pambansa. Sila ay nasa pagitan ng kanilang pinagmulan na estado sa kinalakihang wika at pinagtutunguhan na estado sa wikang pang-aral. Isa lamang siya sa mga ito, ngunit isa-isa ang kanilang kwento. Ito ay isang personal na karanasan, ngunit magiging isang kolektibong karanasan. Sa kwentong ito, pinili niyang maging tagapagsalaysay dahil siya ay naging tagapagtanggap. Siya ay isang advocate dahil siya ay naging biktima. At dahil ang Pilipino ay ang kanyang wikang sinilangan, tinatanggap niya na siya ay hindi man magiging tunay na kapareho ng mga intelektual na ipinalaki sa Ingles. Tinatanggap niya na siya ay tunay na nananatili pa rin sa pagitan dahil Sa Ingles ko man natutunan ang kasaysayan ng aking lipi at sa Aleman rin akong nagpakadalubhasa sa pagiging tapat sa sarili, ngunit sa Filipino ko nadama ang lahat ng mga ito. sa wakas at ating tunay na nalaman na ang kabuuan ng unang aral sa wika na nais ilahad ng persona sa atin na nanggagaling sa kanyang mga karanasan bilang tagahatid at tagatanggap ng mga daloy ng komunikasyon. Dito tunay na kilala ang persona at ang kanyang kinatatayoang punto de vista. Bago na, pero nagbago nga talaga. Yung pagtuturo ng agham ay mahirap pa rin, nananatili. Dahil kung dati ay mahirap dahil sa sariling mga kakayahan, ngayon, mahirap na dahil ito na yung sistema ng lipunan. Kung kaya't sa pagbabago at paglalim ng pagkakakilala natin sa kanya, ang malawak na guwang sa pagitan ng mga magkakaibang perspektibo sa mga wika na itinuturing ng mga intelektual at mga mangmang ay nananatili pa rin sa guwang, problema at estado. Kaya kung ang kabuuan ng aral na inilahad ay tungkol sa hirap ng pagturo ng agham sa Filipino, ang pananatili nito ay isang kabiguan. Kaya, Isinulat ko ang tulang ito nang may layunin na maunawaan ang mga dahilan kung bakit tinakatanggap ko na ang realidad na ito. Hindi lamang bilang isang personal na opinyon at karanasan, ngunit isang panlipunang issue. ang talakayan at pagkikwento na nangyari sa tula mismo ay bahagi ng kanyang proseso sa pag-iiral bilang isang tagapagtanggap at biktima tungo sa pagiging tagapagsalaysay at advocate ng ideyang ito. Sa wakas ng tula, makikita na ito ay isang aral para matutunan ng lahat ang kanyang sarili. Ito ay isang aral na aking inilalahad, hindi para tanggapin lamang ang realidad na ito, ngunit para sa isang pangarap na ang guwang sa mga punta de vista ng mga tao ay kumitid, na ang lipunan ay maging isang espasyo kung saan lahat ay pinapahalagahan ng walang paghuhusga. Tunay na kaunti lamang ang maaaring malaman tungkol sa mga tao kung hindi talaga pinakinggan ang kanilang buong kwento bago sila husgahan. Sa bawat panahon na isinasagawa ito, nagsisimula at nagpapalaki ang epekto ng sadyang pagkamangmang sa kanilang mga kwento. Isa sa mga ito ay ang pagbubuo at pagpapalaganap ng mga misrepresentasyon sa wika at sa tao. Bukod sa lahat, mahalagang malaman na ang mga ito ay produkto rin ng mga nasirang proseso ng komunikasyon kung saan ang wika ang mensahe, pero ito rin ang hadlang. Ang wikang sinilangan ang tanging nagbubuo ng mga personal at panipunang karanasan, material man o ideolohikal, at iba pa. Sa ibang salita, ang wikang sinilangan ang nagpapasilang sa tao. Tunay na ang misrepresentasyon at sadyang pagkamangmang ay isang nagbabagong ugnayan sa pagitan ng mga tao na maaaring magbago dahil sa pamamagitan ng bagong karanasan at edukasyon tungo sa pagkabuo ng isang lipunang higit na mapagkalinga at mapagpanggap. Kaya, ang tunay na pakikinig at pag-uunawa sa wika ang maaaring makatulong sa lahat na Magpakadalubhasa sa pagbuo ng katotohanang nagkabasag-basag. dahil sa kwentong ito, ang pagiging mahirap ng paggamit ng Filipino upang magturo ng agham ay isa ring bahagi lamang ng buong katotohanan na kinakailangan pang malaman.
masabi, marinig, maunawaan, at mapagkatiwalaan. At walang duda na mayroon pang mga katotohanan na kailangang ikwento pa ng buo.